Sa isang liblib na sitio sa probinsya ng Antique, matagal nang umiikot ang babala na huwag lalabas kapag patapos na ang araw. Pero isang lamay ang nagbukas ng pintuan para sa pinakamatinding bangungot ng mga taga roon. Mga matang pula sa dilim, mga kuko na humahakot ng buhay, at isang gabi na hinding-hindi na malilimutan. Ito ang kwento ng isang lalaking nakaligtas pero hanggang ngayon, tinutugis pa rin ang anino ng nakaraan. Magandang gabi po. Matagal ko nang gustong ikwento ito pero lagi akong natatakot. Hindi ko alam kung may maniniwala sa akin, pero ngayon, habang sinusulat ko ito, nanginginig pa rin ang kamay ko. Sana matapos ko ito bago ako tuluyang mawala ng loob. Ako po si Mario, 38 taong gulang, nakatira sa isang maliit na sitio sa probinsya ng Antique. Hindi ko na babanggitin ang eksaktong pangalan ng barangay namin para na rin sa kaligtasan ng mga naiwan doon. Pero sigurado ako, ang mangyayaring ikikwento ko ay hindi guni-guni, hindi panaginip at hindi rin kathang-isip. Totoo ang mga aswang. Ang Sitio Santol ay isang baryong halos 3 kilometro ang layo mula sa pinakamalapit na kalsada. Kailangan mong maglakad sa makipot na daan na puro putik kapag umulan. Walang kuryente noon, ilaw lampara lang at Petromax sa gabi. Tahimik dito, lahat magkakakilala, lahat ng tutulungan. Pero may isang kakaibang patakaran na sinusunod naming lahat. Huwag maglalakad mag-isa kapag patapos na ang araw. Matagal ko nang alam yun, pero hindi ko lubos na pinaniniwalaan. Bata pa lang ako, naririnig ko na ang kwento na sa mga kagubatan sa gilid ng sitio ay may mga nilalang na hindi tao. Mga matang mapula, balat na kulay abo, at dila na mahaba at matulis. Sabi ng matatanda, aswang daw yun. Isang hapon ng Oktubre taong 2004, namatay ang matandang si Aling Rosa, isa sa pinakamatanda sa amin. Sabi ng mga kapitbahay, inabot daw ng matinding lagnat at hindi na nagising. Lahat kami ay dumalo sa lamay sa bahay niya. Sa mga ganoong okasyon, nagtitipon ng buong sitio. May mga naglalaro ng baraha, may kumakain at may nagbabantay sa kabaong. 10:00 na ng gabi nang mapansin kong kakaunti na lang ang tao. Yung iba umuwi na para magpahinga at babalik daw kinabukasan. Naiwan ako dahil pinsan ko si Aling Rosa. Gusto kong magpakita ng respeto, kaya tumulong ako magbantay. May 3 lampara lang sa paligid at lahat ay nakapalibot sa kabaong. Sa gilid, may bintanang nakabukas para pumasok ang hangin. Bigla kong napansin si Mang Cardo, isa sa mga pinakamatandang lalaki sa sitio, nakatitig sa bintana. "Mario," bulong niya sa akin. "Nakikita mo ba yun?" Sumilip ako. Sa dilim ng gubat, may 2 pulang ilaw na tila mga mata at gumagalaw ito papalapit. Hinila ako ni Mang Cardo palayo sa bintana. "Huwag kang titingin ng matagal at huwag na huwag kang lalabas." Mariin niyang sabi. "Baka naamoy ka na." Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, pero napansin ko halos lahat ng matatanda sa lamay ay parang kinakabahan. Yung isa, kinuha ang isang bote ng langis ng niyog na may bawang. Ipinahid ito sa gilid ng bintana at pinto. "Mga aswang yun," bulong ng isa. "Pag may patay lumalapit sila. Gusto nila ang mga bangkay." Doon ko naalala. Laging ang sinasabi ng mga tatanda na kapag may patay sa baryo, laging may bantay buong gabi. Hindi lang para sa patay, kundi para hindi maagaw ng mga nilalang. Maya-maya, biglang umihip ang hangin. Namatay ang isang lampara, nagdilim ang kalahati ng bahay. Kasunod noon, may malakas na kaluskos sa bubong. Para bang may mabigat na umaapak. Lumingon kami lahat. Tapos, may malakas na kalabog sa bubong at parang mga kuko na kumikiskis sa yero. Isa sa mga lalaki, si Kuya Ben, ang kinuha ang kanyang itak at sumigaw. "Umalis kayo rito mga hayop!" Pero imbis na matakot, parang lalo pang lumakas ang kalabog. Tapos may isang boses na paos at parang hayop na nagsalita mula sa bubong. "Akin siya!"
Nagkagulong lahat. May mga babaeng nagsisisigaw. May batang umiyak. Yung iba nagdasal ng malakas. Ako naman nanginginig lang sa tabi ng kabaong. Maya-maya, parang may humahatak sa ilalim ng kabaong. Lumingon ako at nakita kong dalawang kamay na kulay abo. May mahahabang kuko, kumakapit sa sahig. Dahan-dahan itong gumagapang papasok. Sumigaw ako. Nandito na sa ilalim. Agad na hinila ni Mang Cardo ang kabaong palayo. Doon namin nakita ang isang nilalang. Manipis ang katawan, buto-buto, at may mata na kasing pula ng baga. Ang ngiti nito ay hanggang tenga, may mahahabang ngipin na kumikislap sa liwanag ng lampara. Sumugod si Kuya Ben at tinaga ito sa braso. Sumirit ang itim na likido mula sa sugat at umalingasaw ang amoy ng nabubulok na karne. Umatras ang nilalang, pero bago pa man ito tuluyang tumakbo, tumalon ito papunta sa bubungan. Sa labas, narinig namin ang mga yabag ng marami pang paa. Ibig sabihin, hindi lang isa ang aswang. Mabilis naming isinara at sinarahan ang lahat ng bintana at pinto. Pinalibutan ng bawang at asin. Pero sa labas, rinig na rinig namin ang kanilang mabababang halakhak. Halos isang oras kaming nakulong sa loob, pinapalibutan ng mga aswang. Paminsan-minsan, may tatama sa dingding na parang sinisipa o binabangga ng mabigat na katawan. May mga kamay na kumakapit sa gilid ng bintana at mga mata na sumisilip sa maliliit na siwang. Hanggang sa may isang malaking hampas sa bubong at bumukas ang isang bahagi nito. Mula roon, bumaba ang isang aswang. Mas malakas kaysa sa una, may mahabang buhok at dila na halos abot sa sahig. Tinaga ito ni Kuya Ben, pero nahablot siya at tinapon sa dingding. Rinig ang tunog ng kanyang buto na nabali. Pagkatapos, lumapit ang nilalang sa kabaong. Walang nagawang lahat. Ako parang natulala, pero si Mang Cardo tumalon sa harap ng kabaong at hinawakan ang ulo ng aswang. Pinilit ilayo ito. Sinubukan niya itarak ang kutsilyo sa liig nito, pero mabilis na tumugon ang nilalang at kinagat siya sa balikat. Napasigaw si Mang Cardo. Sa lakas ng adrenalin, naitulak niya ang aswang paatras at tinamaan ito ng itak sa liig. Napuputol ang kalahati ng ulo nito at agad itong umatras at tumalon palabas ng bubong. Pero ramdam naming lahat, marami pa silang nasa paligid. Mag-aalas 4 na ng umaga nang unti-unting tumigil ang ingay sa labas. Unti-unti ring nawala ang mga pulang mata sa dilim, parang walang nangyari, maliban sa amoy ng dugo at itim na likidong naiwan. Si Mang Cardo, halos wala ng malay. Inisip naming dalhin siya sa bayan para magamot, pero bago sumikat ang araw, namatay siya. Sabi ng ilan, mabuti na lang daw at hindi pa siya tuluyang naging isa sa kanila. Kinabukasan, nagdesisyon ang kalahati ng mga tao sa Sitio Santol na umalis na, pati pamilya ko. Nag-impake at lumipat sa bahay ng tiyahin ko sa bayan. Hindi na ako bumalik pa roon mula noon. Hanggang ngayon, naiisip ko, kung hindi dahil kay Mang Cardo, baka kami ang kinuha ng mga aswang. Pero tuwing naiisip ko rin ang huling mga salita ng nilalang na yun, nalalamig ako. Babalikan ko kayo! Kung totoo man o hindi ang mga aswang, isa lang malinaw. Sa Sitio Santol, may mga lihim na mas mabuting hindi na muling ungkatin. Si Mario ay nakaligtas, pero dala pa rin niya ang takot at alaala ng gabing yun. At kung sakaling mapadpad ka sa isang liblib na baryo, tandaan mo ang babala. Huwag kang maglalakad mag-isa sa dilim. Dahil hindi mo alam kung sino o ano ang sumusunod sa'yo. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at manalangin bago matulog. Salamat sa pakikinig at sana'y hindi ka magising sa ingay sa dilim.